Magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, salamat sa tumadagdag na subscriber, no? Oy, likes kung nagustuhan yung video, mga friend. Oh. World War between BP Duterte, Palace Press Officer Castro hits up. Oh, kakainitan na talaga eh. Pakinggan natin to. Meron na itong 30,198 views. 10 hours ago ito. Between Vice President Sara Duterte and Palace Press Officer Claire Castro escalates after Duterte called critics questioning her overseas travel stupid. Castro clapped back and urged the Vice President not to be so emotional. The full story from Harleen Delgado. After the palace took note of her frequent personal trips abroad, Vice President Sara Duterte clarified on Wednesday that her recent overseas trips were neither a holiday nor a vacation. Duterte emphasized that she has been using her own money for the trips. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. She also took a swipe at the administration after Palace Press Officer Claire Castro asked whether her trip was personal or for the country. Sorry hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Yung sabi niya, o talagang mga bobo lang yung nasa administrasyon, mga ganun. Tuloy natin si Sayad. Castro fired back at Duterte, saying that she gumanon pa. Gigil na talaga to si Sayad kay Atty. Claire Castro, sa totoo lang, mga friend. Pakinggan natin si Atty. Claire, ha? must be transparent about the nature of her trips, as the Marcos administration will not oppose it. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente, napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Ano ba sa Tagalog yun? When emotion is high, intelligence is low. Ano yun? Ibig sabihin, natalo ng emosyon yung utak ni Sara Duterte, ganun. Baliw yun, di ba mga friend? Never speak out of anger. The palace officer also reminded the vice president that public officials have accountability when traveling abroad. Ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. So magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya yung nagtatrabaho, bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Meanwhile, Duterte also alleged that her impeachment was caused by President Ferdinand Marcos Jr. wanting to stay in power to eliminate her from the 2028 presidential election. Nagpa-interview pa sa ibang bansa ito si Sayad, ano? Ito lang sasabihin niya, calling herself the front runner. Well, it's all about the refusal or the intent. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear from the moves of his administration against political opponents. Because I am the front runner in the presidential race in 2028. Tangina, may boboto pa ba rito? Nang putang ina naman ang katanga niya. Sagutin mo yung yung impeachment, article sa impeachment mo, hindi ko kasi ibang bansa ho to, interview nito. The survey shows that, and I think they want to eliminate the... Anong the survey shows that? Ang dami na gustong matanggal ka eh. Ikaw lang ang nagsasabing the survey. Lahat na ng survey, halos gusto ka ng sipain eh. Sa mga ginagawa mo, gago talaga to.
Maliban lang doon sa Police Asia yata ang maganda survey mo eh. Ha? Tuloy. Frontrunner. In response, Castro called Duterte's remark a diversionary tactic to obscure the controversies being thrown against her. Nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan. The palace officer also defended Marcos Jr.'s attendance in the destruction of 9.4 billion peso worth of illegal drugs. Alam niyo mga friend, nakakatakot talaga ako, tatatakot ako sa tayo ni Atty. Claire Castro. Dapat ito naka-bulletproof eh. Oh. Gigil na rito eh. Ang mga Duterte sa totoo lang. Dahil si Atty. Claire ang taga-supalpal eh. Lahat ng ano nila, puro sapal sila kay Atty. Claire Castro eh. Mapapulong, mapabato, lahat sila eh. Mga kampo ni Duterte. Lahat supalpal kay Atty. Claire Castro eh. Ah? Oh, happy birthday Atty. Claire Castro. Birthday pala po niya ngayon eh. Oh. Pero talagang napakatapang niya. Bilib ako. Anyway, dapat talaga siya mag-ingat. Totoo lang. Kung may kilalang mga assassin yan eh, di ba, mga friend? Yan si Sayad, kung di ba naman gago, pinagmumura na yung presidente. Pati si Martin Romualdez, asawa niya, pinagmumura niya lahat. At ipapapatay niya. Siguro to, no, mga friend, pag nakikita yung mukha ni Atty. Claire Castro, baka nakalista na ito eh. Ito pa namang si Sara Duterte, hindi basta-basta ito. Sabi nga ni Las Cañas, ito ang mother of Tokhang. Ha? At sanay magpapatay. Ba? At hindi niya kilala yung tagapatay. Baka mga tauhan nila yan. Yung mga double death squad. Ba? Namin naman ng tatay niya, si Bato, ang leader ng death squad. Tuloy. In a private waste treatment facility in Capas, Tarlac. Castro also recalled the time when former President Rodrigo Duterte also attended a drug destruction activity during his term. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Meanwhile, several House leaders criticized Duterte for questioning the foreign policy of President Marcos, while insisting that she is not pro-China. House Deputy Majority Leader Paulo Ortega said the Vice President can keep denying it, but her record speaks for itself, citing her silence on Chinese incursions. House Assistant Majority Leader Jay Conghon also took note of Duterte's alleged lack of firm stance against foreign encroachment, saying it creates confusion among Filipinos. Harleen Delgado, ABS-CBN News. The Philippine government grants a request by the International Criminal Court to provide protection for several witnesses in the crimes against humanity case of ex-President Rodrigo Duterte. The details from Adrian Ayalin. 3 to 4 witnesses against former President Rodrigo Duterte are now receiving protection from the Philippine government under the Witness Protection Program, according to Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. The witnesses are expected to fly to the Netherlands to testify before the International Criminal Court on the crimes against humanity cases of the former president. Remulla said the Philippine government is shouldering the expenses for the security of the witnesses in the Philippines. Ang pagkakaalam ko, 3 o 4 pa lang yung tinutulungan natin. But I think there will be more. There will be more. We're working as government, protecting people. But the government has to protect people, whether they're witnesses for the ICC or the general populace. Remulla admitted there is no official communication nor document signed between the Philippine government and the ICC. But he stressed that it was the ICC that got in touch with the WPP for the safety of the witnesses. I just let our witness protection people handle it. Kasi nga, confined yan sa trabaho yan. Basta I told our program director to cooperate and to help them. And so far,
for the past 2 months. Remulla also stressed that the Philippine government still recognizes the withdrawal of the Duterte administration from the ICC in 2019, but it cannot turn a blind eye on the safety of the witnesses. The statements of Remulla came after the Office of Public Counsel for Victims submitted its response to the request of the defense lawyers of Duterte for his interim release. According to the counsels of the victims, the interim release, if granted, will endanger the victims. They add the volatile security situation in the Philippines could be dangerous for the victims who demonstrated courage by participating in the proceedings. Like the Office of the Prosecutor, the Office of the Public Counsel also said the continued detention of Duterte is necessary to ensure he does not obstruct court proceedings. The continued detention will also ensure Duterte's appearance in court, and it is necessary to prevent the further commission of crimes. It is requesting for the rejection of the request for Duterte's interim release. The defense lawyers of Duterte earlier asked for his release with the assurance that he will not escape, will not get in the way of proceedings, and will not continue the commission of his supposed crimes. Asked when the court will issue a decision, the ICC said it does not have a timeline. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Wala na ho yan. Talagang hindi na ho yan hindi na makakauwi si Digong ng mag-hunger strike lang siya. Lakas ng ulan, mga friend. Lakas talaga ng ulan, mga friend. Ay, dito ho tayo dito sa isang siraulo na ginagamit dito si Kibulog na para pahinain yung kaso niya. Itong si Arias Reneraw na umabaliktad na. Pakinggan natin itong bugok na to. Ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon, sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, ginawang witness ni Senri Sauntiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at mga kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor. Tama na yan. Tanga rin to eh. Nagpagamit pa kay Kibuloy, no? Eh, ang daming witness, ang daming reklamo kay Kibuloy, pati nga yung mga foreigner ng mga babaeng pinagkakaplog niya. Ba yun? Anong bansa yun? Animutang ko. Basta mga foreigner na nagtiwala sa kanya na bandang huli niyari niya. Diba? Tapos kay General Marbil, ang dami pa rin pumupunta nung nabuko na yung kahayupan niya. Sabi nga ni General Marbil, tumatayo raw balahibo niya sa mga nangungumpisal na pumupunta raw sa opisina niya, nagreklamo na sila ay winalang yan ito si Kibulog. Mga edad daw, 12-13. Mantakin mo pagka may regla na, sasakyan na ni Kibulog. Yun ang sabi ni General Marbil, anak ng puto, hayop ka ito, pedophilia. Tapos ikaw, babawi ka. Wala. Pero kakasuhan mo ito ni Senator Risa Ontiveros, kung si Hungas. Naghanap lang ito ng sakit ng ulo niya. Pero mukhang balita ko, to the rescue si Turon. Yung abogado ni Kibulog, di ba? Kanya nangyari, pampatagal lang, manggugulo lang sila. No, ganun lang ho yan. Pero, alam ng Panginoon, di ba, mga friend? Si wala ho na yan. Pero, balik po tayo dito kay Sara Sayad, ha? Masaya ho sa TikTok, eh. Ito, sabi, gustong maging presidente ito. Ito si Baliw. Yan lahat with your human workforce. So dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Di ba nga, pwede mo nang
hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Pwede na, di ba? Tama na, visit ka. Talagang may diferensya no? Ito pa isa. Hindi gusto lagi, butal eh. Pasalamat ako sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin kahit na marami ang natawa rin yung tanga nung pagtitiwala sa akin kahit na marami ang may sumigaw doon sa audience nabudol. Natawa pa yung gago malaking diferensya talaga. Ito naman isa mga pre, no? Talagang matatawa ka sa TikTok, ang galing nila gumawa. Tulungan natin siya, sabi niya. Tulungan natin siya, sabi Ayan siya, Tukan ng gobyerno. Ang may mga kapansanan sa pag-iisip, sana mabigyan ng pagkakataon na maipagamot at damihan sana nila ang mga pasilidad ng mga mental hospital para hindi napakalat. Kalat ang mga may kapansanan. Nakakaawa kasi talaga sila. Kaya sana bigyan sila ng pagkakataon para sa libreng gamutan, para din sa kanilang mga nahihirapang kamag-anak o pamilya. Dahil din sa hirap ng buhay ngayon, kaya dumadami ang nawawala sa katinuan, ako'y nananawagan sa gobyerno, tulungan niyo po sila. Ito ang dapat tutukan ng gobyerno. Ang may mga kapansanan sa pag-iisip, sana mabigyan ng pagkakataon na maipagamot at damihan sana nila ang mga pasilidad ng mga mental hospital para hindi napakalat. Galing Ito pa isa mga prena. Ito naman yung gumagaya sa kanya. Kamukha ni Sara to nag-i-interview siya sa mga Gen Z. Ito yung sagot sa kanya. Ngayon naman po, nandito naman tayo ngayon sa Intramuros para magtanong ng mga estudyante kung deserve ko ba na ma-impeach at bakit. Hello po, deserve ko po bang ma-impeach? Bakit? Medyo. Ikaw yun po. Parang deserve na. Parang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung role. Yung roles mo. And paano po very panahon na para magpahinga ka. Panahon na para magpahinga ako. Hindi naman ako napapagod. Nagtatrabaho naman ako. Hindi ka kasi napapagod kasi wala ka namang ginagawa. Yeah. Parang incompetent mo. Ganun. Wala kang ginagawa para sa Pilipinas. Puro ka confidential funds. Ganun. Grabe kayo sa akin. Pero deserve ko ma-impeach o hindi? Deserve. Deserve. Ikaw medyo lang. Deserve na yun. Deserve na. Yun lang. Maraming salamat. Ate, deserve ko bang ma-impeach? Impeach. Charot. Bakit naman po ako deserve ma-impeach? Hindi AI yan totoo yan Ate, explain nyo kung bakit deserve ko ma-impeach ate. Kasi bakit ka magnanakaw tapos yung pera ng tao ginagamit mo para sa pocket mo? Hindi totoo yan! Deserve ko ma-impeach. Deserve. Thank you so much. May tanong ako sa inyo. Deserve ko po bang ma-impeach? Omsim? So tama, deserve ko ma-impeach. Omsim! Deserve ko ma-impeach, hindi? Yes. Ikaw kuya? Yes po. Yes po. Yes. Ate, baka deserve ko ma-impeach? Saan mo kasi dinala yung confidential funds? Yung confidential fund, ikaw naman best. Saan mo din po ba dinala yung confidential? Confidential fund din, ikaw best. Confidential fund. Confidential. Baka dinala yung confidential fund? Ay, confidential nga, diba? Ulit-ulit yung mga ganyang tanong. Kuya, deserve ko bang ma-impeach? Deserve. Basta deserve ko, kuya. Sa inyo po, deserve ko din. Deserve yan. Thank you po sa inyo for the love and support. Taga-Davao ako Ay, totoo. Pero gusto mo ako ma-impeach. The love and support. Taga-Davao ako Ay, totoo. Pero gusto mo ako ma-impeach. Huwag naman, best. Taga-Davao ko Dapat supporta ka sa akin. Impeach pa din. Para maging mayor na lang ako sa inyo. Yeah, maraming salamat, kuya. Ngayon naman po, nandito naman tayo ngayon sa Intramuros para magtanong ng mga... Kalag na pabuenas. Wala lang sound, baka maka-copyright tayo. Ganda Pabuenas yan, kalat niya
Ito lahat ni Kay. Ay, naku mga friend. Yung ba, ay, naku. Ang ano na, puro impeachment na naman, si Escudero na naman, puro si Escudero ang binabanata nila. Totoo, wala kasing ano yun, no? Maglibang lang ho tayo. Ito pa, ganda ng mga TikTok ko. I am not a lawyer, Mr. President. Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit. May bobo. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Gago. If one of these days the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Sipain ko po sila man. Sira ulo. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ng Pilipinas. May tanga. I am not a lawyer, Mr. President. Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit. May bobo. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Si Marcoleta yung nagsasalita. Putik yan. Nagagaling ang mga TikTok, ano? Totoo eh, di ba mga friend? Ito na naman isa, oh. Kailangan na yata itong pa-check up. Oh. Si Sayad na naman to, eh. Sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin, kahit na marami ang pasalamat ako sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin, kahit na marami ang Ay, nako, putik yan. Totoo pala no ang kasabihang. Ay, ewan. Ito pa isa, oh. Ang dami, oh. Nananawagan ako sa lahat ng mga mambabatas na supporters ng pamilyang Duterte. Mga putang ina ninyo, gawin nyo ng legal ang pagnanakaw at korupsyon dito sa Pilipinas. Huwag nyo nang papanagutin si Sara Duterte. Nakakahiya naman sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Andito kami mga taxpayers. Dudoblehin namin ang sipag. Dudoblehin namin ang pagkayod namin para meron kayong manakaw. Libreng-libre na kayong nakawin ang perang pinaghirapan namin. Huwag na kayong mahiya. Mahiya kayo sa pamilya ninyo na walang makain. Huwag nyo na kaming isipin. Taxpayers lang kami. Ito yung umpisang ano nito, si Sara Duterte, humihingi siya ng 100 billion. So, solve niya lahat ng problema. Ng DepEd. Pakinggan nyo. 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. A few moments later. Bagsak sa audit ng COA ang mahigit 12 bilyong pisong bahagi ng 2023 DepEd budget. May mga silid-aralan ding hindi na ipatayo o na ipaayos. Taong 2023 panahong DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o kapal na mukha, ano mga boss? Harap po. Bigyan nyo nga kami, if you give me 100 billion, puta, solve nyo raw lahat, oh. 100 billion, puta. COA. Sa audit report ng COA sa Department of Education taong 2023, sinabing merong kabuuang 12.3 billion pesos na hindi nakapasa sa audit at kailangang isettle ng DepEd. Base sa 2023 audit report, nagpalabas ang COA ng mga notice of suspension na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos. Mga notice of disallowance na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos at mga notice of charge na nagkakahalaga ng 7.38 million pesos. Batay sa 2023 audit report sa ahensya, 192 lang sa target na 6,379 classroom ang naitayo ng DepEd. Puta, 192 lang ang naitayo na classroom. Puta, dapat pala ilan libo. Grabe.
Laki talaga. Talagang hindi ho talaga maano mga friend. Hindi ho papayagan ng Senado na magkaroon ng trial. I-dismiss ho yan, malamang sa alamang. Totoo. Tapos sabi nga ng Escudero, ha? Kung may mali kami, di questionin nyo kami sa Korte Suprema. Doon tayo magharap. Korte Suprema is marami rin nakabaon si Digong doon. Wala, kawawa ko talaga. Pag hindi ko natuloy yung... pero ako sa tansya ko talaga hindi matutuloy. Oo. Kasi talagang magbubutuhan lang itong mga gunggong na to eh. Oo. Noong 2023, sa 7,550 classroom naman na dapat i-repair noong nakaraang taon, 208 lang ang natapos. 2,130 Puta, 7,000 classroom na kailangan repairin. 200 lang ang natapos. Puta, grabe. 5 ang kasalukuyang nire-repair, habang 5,207 ang hindi pa sinimulan. Hindi rin daw natapos ang 76 sa 98 na pasilidad ng Last Mile Schools Program para sa mga liblib na lugar, kahit pa nabayaran na ang mobilization fees na mahigit 200 million pesos. Wala pang komento ang Office of the Vice President sa ngayon. If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is... Tangina, no? Nakakapangilabot, di ba mga boss? Yan. Yan ang front runner daw siya sa pagka-presidente. Kaya may sayad, no, mga boss? Wala na. Magkulab na tayo, mga friend, no? Baka maabutan pa tayo ng brownout. Yan ang ating mga topic ngayon, yung kahayupan nito. Na hanggang ngayon, pinagtatanggol siya. Alam niyo mga friends ko, itong mga abogado na to sa gusto lang, ang lalakas maningil. Siguro, maski si Satanas, pagtatanggol nito, basta magbayad kayo. Anyway, maski anong mangyari, kung matalo, di bayad ka naman, di ba? Ganun lang yun. Hanap buhay nila di ba mga friend? Magkulab na po tayo. Shout out, Michelle Edwin. Mike, my friend, pers again, sabi niya. Sumagot si Kalatni. Yes, you're number 1. Sumagot din si Mike. Thank you, friend. Kalatni Baya, shout out. Kalatni, meron akong dancer ha. Nakita mo naman. Lakas mo sa akin eh. Eduardo Cheng, shout out. Pagka na-dismiss pa yung kaso ni Sara sa mga pagnanakaw ni Sara sa kaban ng bayan, magiging legal na ang pagnanakaw ng sino man nasa gobyerno. Anong katarantaduhan itong batas ng tarantadong mga senador na ito? Sa pangunguna itong si mayabang na si Cheese Gago, gusto mo yata tingalain ng tao at hanggang bulok di isabit ka na lang sa puno, hayop ka. May tuulong talaga ni Mundo. Mundo ulit Pagka walang nangyari sa mga kaso ni Sara nang dahil sa kaululan ni Cheese, dapat nang sugurin sa Senado si Cheese at ilabas sa Senado at lapain ng pagpapatayin lahat ng bulok sa Senado. Mahirap yan, Mundo. Mundo ulit pre. Huwag ka nang magtaka pa. Matagal nang sinabi na lahat ng mga nananalong bulok at mga tuta ni Digong ay nakigar siya manggagaling kung sino ang ipanapanalo na dapat lang na isa si Garcia ang managot sa pagkapanalo ng mga tuta ni Digong. Chipisa Bunao, shout out. Grabe talagang nakakamiss ang gaya ni Miriam Santiago. Iilan lang natitirang matino sa Senado. Sara, di ka naman abogado. May mareklamo ka lang. Ay, Cheese. Sana di ka naging senador. Pahirap ka lang sa taong bayan. Totoo. Masahol pa kaya si Subiri. Siguro baka si Subiri hindi niya kaya yan. Ganyan. Joselito mabait, shout out. Pisa Bunao ulit.
Ay Kuya Rox, ang dami mo po ngayon pwedeng talakayin. Si Greta, sinuwalat niya yung relo ni Bato na may halagang daw 300,000. Si Sara Mau, nagalit kay PBBM dahil bakit daw kailangan pang sunugin ang droga. Kung napanood nyo lang po, sobra yan nadisnaya kay PBBM. Grabe po, galit na galit, parang kanya ang droga para tutulan ang ginagawa ni PBBM. Totoo. Dahil sabi niya, photo ops daw si PBBM. Putang na. Pinakagrabing mag-photo ops, yung tatay mo, bugok. Maski nga pupunta sa ibang bansa yan eh. Tinuto ka yung mga magagandang OFWs. Naka-photo ops. Si Bongbong walang ganun. I-respetoy mo, hindi kagaya to si Digong na tatay mo na parehas mo may tililing. Ano ka? Ramon Valencia, bossing, siguradong masagana ang Pasko ng mga hinayupak ng mga senadong. Pag nagkataon, siguradong maanggihan lang. Maanggihan yang mga kupal na yan. Hindi siyempre, anong anggi? Bagyo yan. Ramon ulit, bossing, baka aminin na lang ni General Stone yung mga nawalang sa bungero para dito na lang siya makulong. Makikita niya pa yung apo niya at bossing pa siya sa loob. Hindi, sabit yata siya kaysa makulong siya kasama si Gong D. Di na magiging caregiver pa siya imbis na si Ognob ang tagapalit ng diaper. Ognob. Ramon ulit bossing, pinag-aawayan si Gong D hindi dahil sa kargada at dila niya, kundi sa totoon pang dahil sa pera. Praktikal lang ang mga kirida. Kung walang pera yan, baka pinabarangay na yan sexual harassment. Totoo. Danny Lopez, shoutout ka. Sani, kung may lumaban pala sa akin sa pustahan na hindi mananalo si Marcoleta, talo ko. Dublado pa naman. Di ba? Ba't naman ako lalaban sa'yo? Kala ko rin tatalo eh. Di ba? Pala lulusot. At ang balitang naglusot napakabanal na reliyon na kinikilala. Iglesia ni Manalo. Ang problema, Iglesia ni Manalo talagang pinakapagan sa akin. Yung mga barya raw na buloy dyan hindi raw pala binabak ko. Shout out Jeff Ramos na Iglesia dati yan, tumiwalag dahil nakita niya naputa anong klase ba itong reliyon na to. Shervin Sapeda, shout out my friend. Christian San July 7 Alcantara, shout out sa inyo dyan mga bossing. Friend Dolor Garcia, friend Amy Bingson, long time no talk talaga tayo, anak ng tinapay. Eman Scalona, anak, shout out busy siguro si Amy. Impong Basyang Tigtiadeli po, bumabati po ng magandang buhay at mingiti. Mingiti po sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great, Sir Rox, para lang pong dribble at pasahan lang po ng bola ang mga malapusali pong ganap. Ano po? Paikot-ikot lang po sa tatlong kulukoy ang istorya araw-araw. Kung hindi kayo tayo sa panis na si Keso, napiling angas umasta. Hoy, Kesong panis, umayos ka nga, oy. Nakakapika ka na. Sarap mong pitikin sa tenga. At yung hikaw mo matanggal. Ang anting-anting. Brilyante yung friend. Nagpipiling sikat, laos ka na naman. Piling Tatang Ijer. Ranggur ka naman, pre. Ikaw nga, Tia Deli ko. Heart Evangelista yan. Checking. Hindi niya binubuntis si Heart Evangelista. Ayaw niya siguro masira ang wangkatutay no? Tagal na silang nag-aano nun, pero hindi nabubuntis si Heart Evangelista, di ba? Lang namang hindi nag-aano, di ba? Boy Abunda ang labas ko niya, no? Tuloy natin kay Tia Deli. Ano pang tinatalak-talak nitong Kulaba Bato Xerox? Nasa kanya na po lahat ang kapangyarihan, lahat po ng Satanas. Sa Senado ay nasa panig na niya. Siguradong siya ay akwit na.
O anong acquit? Dismiss yan, Tia Deli, tignan mo. O ano pa ba, Xerox, ang ipinagpuputok ng butsi nitong halimaw na to, aber? Bae, Xerox, sila po ang nagtala sa kasaysayan ng may pinakamabigat na kaso, pero puro big time ang depensa. Napaliligiran po sila ng mga buhayang sa ngalan po ng pera, sa lapi at kwarta, handa pong maging hudas sa bayan at sa taong bayan. O ano pa pinagmamaktol nitong pinutukan po ng lintik na halimaw na to, ha, Xerox? Kasalanan ba natin kung bakit siya nasa kumunoy ngayon? Huwag po siyang magbait-baitan at feeling denial, ano po. Ha? Kung sila man pong buong pamilya, nasadlak na sa kahihiyan sa buong mundo, walang hiyayang mga yan, Tia Deli, ano ka? Aba, Xerox, di lang po karma ang tawag dyan, ano po. Dahil po sila, mga demonium, impactum, satanisium, ayan, lasapin po nila ang bunga ng lupit ng parusa ng tadhana. Like it or not, sila po ang bumaboy sa sarili nilang buhay. Hindi bumaboy. Sila lang bumaboy sa buong Pilipinas. Mga korte, lahat, binaboy nila. Galing nga. Yan po ang napapala ng mga tao sobrang gadid. Sa huli, susukat din po nila lahat ang pabalik. At sa pagpantay po ng kanilang mga paa, ni Singkong Duling, wala po silang mabibitbit sa hukay. Mga leche, dahil kayo, mga pinutukan na lintik, di magdusa kayo, mga buwisit, kinam. Wala na, Tia Deli. Hindi nila alam ngayon kung saan nila tatago yung trilyon. Elizabeth Iscario, good evening, Xerox. Hi. Yung mga pro-Duterte, solid ang mga yan. Kahit maliwanag ebidensya, ma-acquit yung amo nila, lalo na yung may lagayang nagaganap dyan sa Senado. Kaya nga, hindi na tayo dadating doon sa acquit, Elizabeth Iscario. Dismiss na ang timano. Kasi, susuntukin mo na rin lang di ba? Bakit papopormay mo pa? Sabi nga ni Atty. Eso, nip in the bud. Di ba? Kasi pag nailatag lahat yung kahawalang niya, ang kahayupang ginawa, itong si halimaw na to, lalabas na talagang napaka-demonyo nitong Senado, i-acquit pa rin yan. Kaya kung sa umpisa pa lang, patayin mo na para wala nang kakalat na ebidensya. Although kalat na. Diba? Tuloy natin kay Elizabeth. Sa sobrang dami ng nakurakot nila, kayang-kaya nilang magpadulas dyan sa bilyon bawat isa. Kaya ang tanong, bayan na lang ang pag-asa natin kung sino, kung ito nga ang gagawin ng mga Senado na i-dismiss ang kaso. Ito si Sara. Yun na nga, taong bayan. Kaso nga unod sila ng Itchotime. Tsaka Itbulaga. Elizabeth Tulo. Xerox, kung sakaling ma-acquit itong si Sara dyan, si impeachment, ikasuhan na lang ng plunder si Sara. Sinagot na yung plunder. Nagpadala na nga pala sagot si Sara sa ombudsman. Oo, sinagot niya na. Dami palang nakakaso sa ombudsman. Di ba? Pati yung mga tauhan niya, lahat. Oo. Sinagot na doon. At bahala na yung Supreme Court kung kailan sasagutin. Sa totoo lang, matindi lalo. At kung mabubuksan ang mga bank account, doon sasabog ang bomba ni Sara. Yun nga, hindi nga, kaya dapat maging vigilante ang taong bayan para ipaglaban ang katotohanan sa saligang batas na umiiral. Yun nga dapat. Kasi, alam mo, Elizabeth, matuloy man ang trial, i-acquit ng mga gunggong, 100%, malamang sa alamang. I-acquit ng mga kampo ni Duterte. Di magagalit din ng taong bayan, di ba? Kaya minsan na lang. Mas madali ngayon. Dahil nagbutuhan naman di ba? Parang kagaya din nung pagbato nila nung yung impeachment, ano ba yun? Yung
article of impeachment sa kabilang binalibag nila ulit sa Kongreso, di ba? O, ganyan din yan, nagbotohan sila. O, di ba, 18-5. O, ngayon, gano'n naman yan. O, may motion, impeach daw. O, break, sabi ni Escudero. Break. O, who is in favor of dismiss? O, pressurean. O, patay na, tapos na doon, gano'n na yun. Gano'n din mangyayari dyan, tingnan nyo. Total, siraan na rin lang yung Senado sa mata ng tao. Diba? Oh. Bakit hindi pa tuluyan natin? Sira na pala kami. Di sige, ba? May pera pa kami. Diba? Gano'n lang yun. Tuloy natin kay Elizabeth. Sa totoo lang para sa akin, dapat lang si Pa Ines bilang Senate President niya si Cheese. Bias yan. At lalo na mga pro-Duterte dyan na makakapal ang mga muka ng mga yan. Kaya kawawa talaga ang mga Pinoy. Ngayon kasi nga, karamihan dyan sa Senado ngayon, mga bugok at mukhang pera. Di ba? Maski nga sa Kongreso, yung mga hindi pumirma, no. Hindi naman lahat ng congressman pumirma di ba? Yung hindi pumirma, ayun. Alam mo na rin, di ba? Librado Ludovico, shout out. Koreka Karox, yan si Quezon Escudero, ay bakla, pagdating sa kaso ni Sara Tambalustay, ewan, buwagin na lang yung Senado. Blessed morning, Karox, and to all warriors, stay safe and healthy. O, talagang dapat yan, buwagin na yan, walang silbi. Ang lalaki na sweldo niya, mga hype na yan. Oo, di ba? Mundo Cheng ulit, hanggang may nagpapailalim sa mga magnanakaw na mga Duterte, walang hahantungan ang maganda ang ating bansa. So, isa mo pa mga senador na tanga at bobo na mga mukhang pera. Hindi lang yan, pati mga ombudsman, yan. Sa Korte Suprema, tinaniman din ko. Ito. Mundo Cheng, sana may mag-sample sa mga senador na bumulagta para matauhan na sila. Unahin na si Cheese, isunod si Bato. Patay tayo dyan. Hindi nga madidikitan niya. Mundo Cheng ulit, yung mga naniniwala sa mga Duterte, ang masasabi ko lang, mga wala kayong kaluluwa at hindi kayo Katoliko, maski minura ni Digong ang ating Panginoon, nariyan pa rin kayo. Anong klaseng tao kayo? Mga demonyo kayo, di ba? Sabi Dalin Mendoza. Good evening, Karox. Mga kababayan ko, galaw-galaw po tayo at baka sabay-sabay tayong may stroke niyan. Mga politiko lang ang yumayaman dahil sa dinambong na pera natin. Dadambungin ng isang politiko tapos ipamahagi din sa mga susuhulan niya in case na mahuli siya. Totoo yan, David. Glenn Adyo, shout out. Mga pro-corrupt, di corrupt din sila. Totoo. Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga kawarriors. Meron pa daw pong nakita ng mga reporter na naglansi na Cheese, Jinggoy at Puercoleta. What do you think, Tay? Alam mo, ko naman. Nagtitigan lang ba sila? Sure, my guess is as good as my mga kawarriors. My next senator to be hate by the Filipinos. My next senator to be hate by the Filipinos. Yun nga, si Marco Beta. Nakikita ko na nalilisik mata niya sa pag-motion to dismiss. Dapat po talaga gumalaw ng Pilipino para mabigyan ng matinding hatol ang mga abusadong yan. God bless us and our country. God bless Marilo Castro. Malyal Lironora Roque Nak, shout out. Hello, Tay. Sa 29, hindi pa makakaupo mga bagong senador. Yung boto dati na iraman yung articles of impeachment, malamang yan din ang boto sa pag-dismiss. Ay, totoo, mawawalan sa isa yung mga konstitusyon. Masamang president gagawin ni Cheese. Hindi ko alam dyan, biglang naging trapo yan. Dati ko nang hinahangaan. Kapit to ko sa Senate presidency. Ano po kaya ang president ng Republic, pinakita mo ang totoo mong kulay. Wala kang pakialam dyan, Marileno Roque. Basta sigurado na yung malamang sa... Baka, sino ba naman 1 bilyon? 13 lang pala kayong kailangang papalan. Ted, shout out. Imbis na forthwith, dismissal ang ginawa nito si Escudero. Dapat patunayan muna niyang unconstitutional o walang basihan ang mga akusasyon kay Sara bago nila
pagbotohan na ibasura ang article of impeachment. Tama, yun nga eh. Nagtanong pa kunyari kung walang nalalabag na batas ang prosecution. Bakit din nila pag-aralan yung isinumiting reklamo? Kung may paglabag nga, wala silang katwiran para baliwalain ito. Ang Senado ang dapat tanungin kung sumusunod ba sila sa batas, hindi ang Kongreso. Tama ka nga. Ted, iba naman ang ano ni Chis Escudero, di ba? Mulat sa pool naman di ba? Tinesting nga, wala nang pumapalag sa tao puro lang kayo impeach, Sara, wala yun. Tatawa lang kay Chis Escudero yun. Ba't nyo kami apo rin? Kinulugan yung dalawang buwan sa inyo, tapos ngayon kami obligay nyo kami, naapurin nyo kami, gigil na gigil ka. Hindi pwede yan, ha? Papatay kayo. Ikaw ang tata mo. Ganun mag-aarte, di ba? Gahanap ako nung jacket niyang puti. Paborito niya yun, di ba, no? Maria Leonora Roque. Para saan ba yung pagkikita nila sa noong June 29? Wala nang session, last na yung June 11. Hindi naman pwedeng may session sa Senate ang House of Representatives. Wala, ha? Bawal ang posisyon yung dapat sabay. May gagawin talaga silang kalulukuhan. Totoo, linggo pa nila tinapat. Umpisa na yung debate sa charter change. Switch na sa parliamentary na unicameral ang Kongreso. Alisin niyang Senado. Pag ma-dismiss nila ang kaso ni Sara, magpipiling powerful ang mga pulpul na senador. So, yan, Maria Leonora Roque. Lahat niyo. Good morning, Kasani. Tirahin mo ng pato. Pawad to. Ang mga ungas na yan, Kasani. Huwag kang sumuko. Birahin mo na. God bless your family. God bless kalat niya. Jane Labay na shout out. Bakit magmo-motion? Hindi nga sila dapat mag-motion dahil ang role nila sa Senado maging judge at mag-hearing. Iba na nga ngayon. Total gara-para na rin lang. Ang dami pang cheche boreche. Sabihin na lang ni Quezon de Bola na gusto nilang i-dismiss ang kaso. At dahil maraming senador ang senador ni Digong, considered it dismissed na. Pinahihirapan niyo pa ang mga sarili ninyo at gumagastos ang taong bayan. Totoo yan, Jane. Yan. Jane ulit, Sir Rock, sige, i-dismiss nila at makita nila ang hinahanap nila. Tayo na sa EDSA. Layo mo nga, nandiyan ka sa ibang bansa. Ikaw naman, EDSA. Uwi ka nga ron. Jane ulit, Sir Rock, let's say malungkot si Inday sa Senado. Let's say makalusot si Inday sa Senado. May consequences yan na hindi nila maiiwasan sa Diyos. Lahat ng senador na kasabwat ni Sara, if is inevitable. Jane ulit, Amin, Jane. Pero Sir Rox, above all, kahit mukhang liyamado si Sara, ang tadhana kapag gumalaw, yan ang ating isipin. Diba? Sana nga. Ted ulit, sabi ni Congresswoman Luistro, kung walang sinasabi ang posisyon, wag mong gawin. Pero kay Escudero, lahat ng wala sa saligang batas ay yun ang kanyang ginagawa. Yun nga. Diba? Kaya bakit pa magkakaroon ng trial? Pwede naman pa ng butuan na. Pag nag-motion to dismiss, kaya si Bato. Who are in favor of dismissing article of all the article of impeachment, the 7 article of taas kamay. Dismiss. Sigawan ng tao. Diba? Ganun lang yun. Yung nangyayari doon, mamalat lang sila doon. Dapat talaga kaya nyo lusubin Malacanang, ba't di nyo kaya lusubin yung loob ng Senado? Garapal ho yan, gagarapalin talaga yan. Itong itsura ng galaw nito si Escudero, tapos sumigunda pa si Cayetano, ay naku, patay tayo dyan, patay tayo. Tulad ng forthwith, pag-delay ng impeachment trial at ang gawing botohan ng para ibasura impeachment, ang katwiran niya kasi ipakita daw sa kanya kung may batas na magbabawal. Dito, siyempre, walang may papakitang batas si Gong
sa batas, gunggong ka. Dahil wala sa saligang batas, ang ginagawa mo, yung nasa saligang batas, ay ayaw mo namang gawin. Bobong pilosopo ka, ganda mong putusan sa noo. Galit si Ted kay Escaboro. Librado Ludovico ulit. Talagang nasayang si Miriam Defensor. Mga senador ngayon, ex-convict, plunderer, mga buhaya, lecheng hinduropot, kidlatan nawa kayo. PI kayong mga mandarambong ng pera ng bayan. Galit si Librado. Ito, Shirley Jaser, oh. Sabi niya, sus, ano naman kinalaman ng 80 years old? Sarah, sa mga ginawang kasalanan ng ama mo. Sama pakiramdam ko, pag narinig ko boses ng T-Bird na to, wala kayong kasing sama. Librado Ludovico ulit, oh. Masyadong malalim yung hagum na hagum. Ano nga ba yung hagum na hagum, Tia Delica? Ano yung hayok na hayok? Tia Deli, Tagalog ako pero hindi ko alam yung sige lang, Kawaros, more malalim na Tagalog. LMT, shout out. Magbubutuhan ng walang trial, mga ugok na senador. Bong Tupa, shout out. Mahirap tanggihan ang 1 billion dahil itong mga senador na pro Duterte ay mukhang pera. Trilyon ang pera ng mga Duterte. Pinaghandaan nila yan dahil alam nila na ang Pilipino ay nabibili. In short, kurap. Totoo yan, Bong Tupas ka. Tsaka yun na nga. Sabi nga, pero si Atty. Claire, nabasa niya yun. Bakit bago bumaba itong si Dugong, tinaniman niya ng mga tauhan niya, mga bawat departamento? What for? Sabi niya. Aalis naman na siya sa pwesto. Alam niyo na. Di ba? Supreme Court, napakarami niyang nilagay sa Supreme Court. Mahigit kalahati yata ng mga judge dyan sa Supreme Court na yan, eh. Appointee ni Digong. O, di ba? Tol, JTV, shout out, ha. Alangan si Cheese sa impeachment. Nakikiramdam, ipapalitan siya ni Soto. Ernesto Aquino, shout out. Pati Senado, napasukan ng sindikato. Yun! Galing mo! Ernesto Aquino. Galing mo. Talagang ito, malaki ho ito. Itong sindikato na to, sinasabi ni Davao Mafia ni Senador Trillanes. Bureau of Custom, putang ina, talagang binaboy lahat, eh. Oo. Wala namang makapalag. Pag pumalag ka, ayaw mo, kung ayaw mo tumanggap, pera o bala, parang ganun, eh, di ba? Ganun kayo. Maraming namatay, anong panahon ni Digong? Sa Bureau of Custom, marami. Oh. J Show po. Xerox, napanood ko yung 10 most corrupt sa Pinas. Mga 4 days ago na. Oo, napanood mo pala. Nakakalula ang mga amount na ninakaw nila sa kaban ng bayan. Kaya talagang mananatili na lang third world ang Pilipinas. Anong third world? Swerte ka. Baka mamaya, one of the poorest yan mo. At hindi na makakaahon man kahit bagya. Paano? Sagad na ang international utang natin. Sa pagbabayad lang ng utang, wala na halos para sa mga kababayan natin. Kasi nga, ang kinikita ng bansa tama lang pangbayad ng utang. And the rest is kinukurap nila. Kaya, ang mga mahirap lalong hihirap. Totoo yan. Pero si Rox, ha? Si Bong Revilla, sisiw lang palang kinurap. Inggit na inggit siguro siya iba. Naungusan pa siya ni Paildon. Paildon yan, eh. Basta mga militar, talagang busog kay Digong. DJ Show ulit, oh. Si Rox, kaya ganyan niya si Quezon de Bola. Kasi balak niyang manatili sa pwesto bilang SP. Putuhan pala sa bagong SP sa July 27. July 27 ata. Kaya panay ang papogi niya sa mga DDS senator para iboto siya. Ayan na nga, oh. Si Caldero, Cayetano, binabak-upan na si Quezon. Totoo. Kapal din, no? 3J Show ulit, oh. Si Rox, sa aking palagay, matutuloy ang impeachment trial ni Sara. Kahit pa lahat ng
technicality gawin ng 16 na abogado, matutuloy rin yan. Kasi hindi na ito palalampasin ng taong bayan. Wala yung taong bayan eh. Halos lahat ng organisasyon nakagkakaisa. Yun nga, sana na Catholic Church University Professor Student, yun nga, ordinaryo tayo, mga ordinaryong tao. Ang kulang na lang ang AFP to make it happen. Kailangan kasamang AFP. Kasi si Sara hindi ordinaryo basta-basta na lang ma-people power dahil ang China ay nakaback up sa kanya. Yun, sana nga, TJ Shop ka. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Jan Dimango. Mission accomplished, mga boss. Haba, kasi nagpatila ako ng ulang kanina. Pero, isang oras din. Pinopost. Buti ko na ipopost ko to eh. Kung naka-live ako, hindi yung mapopost, diba? Hanggang bukas po muli, mga boss. God bless. Kawawa talaga itong Pilipinas na ito. Sana nagustuhan ninyo yung mga topic natin. Dami, no? Sana nasiyahan kayo sa mga TikTok, no? Nakita ko yun eh. Pakita ko nga sa mga ka-warriors. Para masaya, di ba? Ay, naku Lord. Wala eh. Ganun talaga. Walang magawa eh. Ha? Wala rin eh. Pinapakiramdaman nila eh, di ba? Kung si Digong na napakawalang yan Duterte pa rin ang Duterte. Landslide pa rin sa butuan eh. Di ba? Dinadaman ng mga senador na gaano katatanga ang mga Pilipino na pera lang ang katapat di ba? Di ngayon, walang iainin natin itong mga tao na to. Pagdating naman ng eleksyon, tapala natin ang pera po tayo na to, di panalo rin tayo. Ganun yun. Ay, buhay. Bahala na si Lord. Di ba mga friend?